Aba, syempre! Gusto namin makinig ng mga kwentong Pilipino. Magkwento ka mo. Kwento na naman, sobra na kayo, wala na akong kwento. Sige na po, sige na. Gusto ba ninyo ng panahon ng gera? Bang! Bang! Hindi yan. Yung iba naman. Alam ko na, ang kwento ko tungkol sa Gagam at ang Tipaklo. Sa barangay ng mga hayop, may magkaibigang langgam at tipaklong. Si langgam ay masikap at masikap. Siya ay masapit at laging gumagawa. Masipag na ba? Oo! Matipid na ba? Aba, oo! Samantala, si Tipaklo naman ay ugod ng tamad. Tamad na ba? Oo, grabe! Super tamad talaga. Oo, naman na naman ni Tipaklo. Ang gusto lang niya ay mamasyal, maglaro, magsasayaw, at tumalon-talon. Kayo, langgam, maglaro tayo. Ayoko, pero pag ito ang gagawin, tama na yan. Ang sipag mo naman, ay, oras. Iniwan ni langgam si tipaklong. Nagtrabaho si langgam. At si tipaklong ay nagpahinga na. Isang araw ay biglang umulan ng malakas. Kumulog. Kumila. Shoo! Shoo! Mami. Nagkalaman ang mga ulo at ang mga tao. Umulan. Kumila. Shoo! Shoo! Kumulog. Kumangin. Nako, may bagyo! May bagyo! Noon din, tumigil sa trabaho si Langgam. Dali-dali siya umuwi ng bahay. Samantala, natigil sa pagsalita si Paklo. Nagpayo sa mga tao, pero nabasa pa rin siya. Wala siyang bahay, wala siyang pagkain. Malakas ang ulan. Basang-basa si Tipaklong. Kasi hindi siya gumawa ng bahay niya. Hindi tumigil ang ulan. Lalo lumakas ng lumakas ang hangin. Nasira ang mga halaman. Nagkaroon ng baha. Si Tipaklong naroon sa ilalim ng tao. Basang-basa siya. Lamig na siya. Ginaw na siya. Pumunta siya sa bahay ni Langgam. Tok, kaibigan langgam, kaibigan langgam. Oh, si Papa, pasimasa ka. Malala ka pa. Tawag si Langgam kay Tipaklong. Pinatuloy sa bahay. Kinakain. Binigyan ng bagong damit. At pinatulog sa malambot na higaan. Iyak ako. Maging tamad kasi ako. Kaya, tuloy wala akong bahay. Pwede ka pang gumawa ng bahay mo. At maging masipag.